Isang pangkaraniwang araw na naman sa buhay ni Marcel. Gigising ng maaga at maghahanda para pumasok sa kanyang trabaho. Ngunit ngayong araw na ito ay mangyayari ang isang bagay na nagbago sa kanyang buhay. At iyon ang pag-asik niya ng laway. Ay, isang magandang araw. Kailangan ko na naman pumasok sa karinderya ni Mang Pudong. Baka pag-initan na naman ako ng matabang yun. Teka, magpatugtog nga muna habang naliligo. Yan ang tugtog! Yeah! Aligo na. Ako po, ano to? Napakatindi naman ito. Yay na nga. Ako muna nga lang at paaligo na. Ha? Anong nangyari? Punta ka nang tulog dito sa banyo. Ako, bait na nga pala ako sa karinderya. Ano ba naman yan? Teka, ba't kakatin ng puwet ko? Makamot niya. Bakit ganito itsura ko? Wow, malaking bayawak! Bakit ang init ng bibig ko? Parang may iba pa sa panlasa. Bakit nalungso ang lababo? Ay, teka. Late na nga pala ako. Kailangan ko nang pumasok. Pero, ano ako papasok? May mukha pa rin akong malaking bayawak. Paano kaya? Aha! Kailangan ko lang siguro kamutin ulit ang puwet ko. Yan na nga ba sinasabi eh. Galing ko talaga. Normal na ulit ako. Matapos mag-ayos si Marcelo ay nagmadali itong pumunta sa pinagtatrabahuhan niyang karinderya. Ang karinderya ni Mang Pudong. Ay, salamat. Nandito na ako. Nakapagod talagang tumakbo. Marcelo! Anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Teka, bakit? Anong problema? Anong nangyari sa'yo? Marcelo, bakit ang baho-baho mo? Amoy panis na laway ka! Tulo ng tulo ang laway mo! Punasan mo yan at nakakaya sa mga kumakain! Ang layo mo pa yan, naamoy na kita! Di ba yan tigaluto dito? Kadiri! Ang dumi pala ng pagkain dito. Oo nga, tara na. Huwag na tayong bumalik dito. Anak naman ang tuko, oh! Marcelo, lumayas ka na dito at huwag ka nang babalik! Pero... Wala nang pero-pero! Sinisira mo ang negosyo ko! Layas! Oo na po. Aalis na. Aba, ikaw pa ang galit, ha? Umalis si Marcelo nang may lungkot sa muka at pagkaasar sa matandang may-ari na nagsisante sa kanya. Sa kanyang pag-uwi ay maraming nakaamoy sa kanyang hininga, kahit na malayo pa siya. Ay, ano ba yan? Bakit ganyan ang itsura niyan? Tulo ng tulo ang laway. Oo nga, napakatamad. Hindi man lang magawang punasan. Nakauwi si Marcelo sa bahay na hindi nakaligtas sa panlalait ng mga tao nakakita at nakamoy sa kanya. Kakainis? Bakit ganun sila? Ano ba naman meron sa akin? Ganun pa rin naman ako ah. Wala naman nagbago sa akin. Palagi lang nangangati ang puwet ko. Pero, hindi ko naman kinakamot sa harap nila. Asan ba yung salamin ko para makita ko kung bakit nila ako nagtatawanan? Shut up, just shut up, shut up, shut up.
Hinimatay si Marcelo sa kanya nakita sa salamin. Hindi niya inaasahan na tulo na pala ng tulo ang laway niya. Walang ya, ang baho. Amoy panis na laway. Ano kaya yun? Oh, kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko magkapera. Ano kayang pwedeng trabaho sa akin? Ba yan? Wala akong maisip. Visit kasi ang bayawak na yan eh. Hindi na lang ibon ang kumagat sa akin para alipad pa ako. O kaya naman isang miyembro ng paborito kong banda, ang Black Eyed Peas. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Listen up, y'all. Nakakaawang mga bata. Ang dudumi ng katawan niya. Mga gutom. Walang makain. Ay! Gutom na rin pala ako. Ngunit, naalala ko nung aking mga nakakan. Ay. Tingin na rin ako sa mga batang kayo. Walang makain. Maulan. Ngunit, sikap ako. At nag-aral kahit na isa, talagang walang-wala ako. Walang pambili niya. Digit, para sa akin rin. Pero, okay lang yun. Nagsikap pa rin ako para matutong magluto. Teka. Nasaan na ba ako? Bakit ang dilim? Tsaka, ang dami atang bata dito. At sabay-sabay ko matutulog. Bakit pa kaya naisip ko matulog ng mga to? Baho-baho naman dito. Baho! Yak! Amoy laway! Makaalis na nga! Kadiri! Aba, napakayabang ng isang to. Pumasok-pasok ka tapos magre-reklamo ka, buwisit ka. Aba, malay ko bang bibig mo yan? Kaya naman pala biglang sumamalasa ng bibig ko eh. Salita ka ng salita dyan sa loob. Yabang mo ah. Ganting palaka. Sino ka ba? Anong pala ka? Huweba ako. Ako si Popoki. Pwede mo din akong tawagin na Conchita! Isa akong huweba. Pakialam ko dyan sa pangalan mo. Huweba ka pala? Di nga. Akala ko kasi isa kang palaka eh. Na may pagkalaki-laking bunganga. Sige, lupusin mo na yung tawa mo. At yan na ang maging huli mong kasiyahan. At bakit? Isasama na kita sa mga putahe ko. Isasabay na kita sa mga batang lansangan. Ha? Kinain mo sila? Oo, pakalat-kalat lang naman sila sa paligid eh. Hehehe. Kalat pala ha? Kumanta ka sa akin. Ano yan? Kinamot pa ang puwet? Aba, buwisit na to. Anong nakakatawa? Biruin mo nga naman. Ang isang tulad mong malawayin eh, nagpabagong anyuti. Siyempre. Isa kang malaking butiki. Hindi ako butiki. Ano? Tukho? Hindi. Isa akong bayawak. Sige, tawa pa. Isa bayawak lang kumagat sa akin eh. Mas maganda pa nga kung leon. O kaya, tigre.
O kaya kahit anong mabangis na hayop. Kahit pating, pwede na. Nangarap ka pa. Mga bata, gumising na kayo! Bilis! Lumabas na kayo dun sa loob ng bibig ng kuwebang yan. Ay, nasan pa tayo? Bangan. Panis na laway. Aba, napaka-arte naman ng mga batang to. Pagkatapos matulog sa loob magre-reklamo sa amoy. Mga bata, lumabas na kayo dyan! Bilis! Pinalabas na sila ha. Ngayon, sabay-sabay ko kayong lalamunin. Sige, subukan mo. Ha? Kala mo matatakot ako sa'yo? Kumanda ka! Kanina pa ako handa. Popo King! Wah! Ano ba naman yan? Kadiri naman to. Mas mabaho pa amoy ng laway mo sa akin. Alam nang mabaho ang laway magdudura pa. Sayang naman ang kapangyarihan ko kapag hindi ko pinamit. Ang baho! Eto pa! Eto pa! Eto pa! Napakabaho! Kadiri! Kailangan na kitang makain. At bakit? Sa gutom na ako Kahit pa nakakadiri yung mga laway mo, hindi kita palalampasin. Ganon. Hindi mo ako matatamaan yan. Bakit ganun ang mga dura niya? Umuusok at natutunaw ang mga tinatamaan. Alam ko na kung ano ang makita niya. Teka. Alam ko na kung ano ang makita sa'yo. Mali! Iyon ay isang Komodo Dragon. Nagkakamali ka dyan. Popo. Hindi nakagood yun. Maliit lang siya. Hindi! Komodo Dragon nga! Bayawak yun! Ewan! Ang kulit mo! Isang suntok lang katapat nito. Ano? Popo King? Tuloy na natin to! Sige! Nakakatamad! Makapagpatagpag na nga lang sa akin 30 men. Oh! That's my favorite song! Me too! Tigilan nyo na nga yung away nyo. Wala rin ang mangyayari Mabuti pa, magbati na tayong lahat. Tama itong mga bata na to. Wala namang nangyayari sa atin. Nag-aaway lang tayo. Mabuti pa bati na lang tayo. Isang halimbawa para sa kanila. Ang nakakakita ng mga nag-aaway. Lalo na't mandudura ang gamit. Ikaw lang naman ang dura ng dura Pero sige, dahil pare-pareho tayong mahilig sa Black Eyed Peas. Peace na tayong lahat. O sige, tara, uwi na tayo. Sabi na Tara! Masayang umuwi ang lahat. Si Popo King at Komodo Boy ay magkakabay na parang parang. Nangako si Popo King na hindi na siya kakain ng bata, habang si Marcelo naman ay nangakong hindi na magdudura at lagi na magpupunas ng laway pag kumain ito sa kanilang steak. Ano na kaya ang mangyayari kay Komodo Boy at sa kanyang bagong kapatid, si Popo King? Abangan ang susunod na kabanata ng Komodo Boy. Pag may laway, walang away.